Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Munting Tinig. Sa hindi pa po nakapag-like, hindi pa po nakapag-share at saka hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. So bago tayo mag-umpisa, maraming salamat po sa 118,000 subscribers ng Munting Tinig channel. Pag-usapan natin ngayon ang kamalasan na nakuha na naman ng SMNI. Alam naman natin na ang SMNI ay hindi na maganda yung pagiging kritikal niya sa gobyerno na, na tinagurian na ngang fake news peddler. Tinaguri ang pugad ng mga sinungaling at pugad ng mga ideolohiya na wala sa lugar ang paglaban sa gobyerno. So ngayong umaga, binulaga tayo ng balita na na-take down po ng Meta, no, ang kanilang social media platform, including yung isang social media account. Tapos, ang sinisisi nila, yung report di umano tungkol po sa pera daw ang naging dahilan kung bakit daw po nahuli si Rodrigo Roa Duterte. At ang nagbigay ng information na yan ay walang iba kundi si Sash Rogando Sasot. Ngayon, dapat ang SMNI, huwag nilang ibunton ang galit nila sa gobyerno. At yung mga tagapanampalataya ng SMNI, deserve nyo po yun na mawala kayo sa ere. Alam nyo kung bakit. Pinapatulan nyo ang kasinungalingan. No? At very, very critical sa gobyerno to the extent na magawa kayo ng kasinungalingan or fake news. So, kung ano man ang nangyayari sa inyong station, wala na yun ng gobyerno. Dahil hindi naman pagmamay-ari ng gobyerno ang Meta. Siguro makapag-isip kayo na nababayaran ng gobyerno, pero bakit kayo lang? Ha? Kung tutuusin, wala kayong bilang. Ang Duterte diehard supporters ang nagpapalaki at sumisira din sa reputation ninyo. Kaya yun ang kamalasan na nangyayari sa inyong mga social media accounts, sa inyong mga social media platform. Tinitake down ng Meta. Tapos ngayon, sisihin ninyo ang gobyerno, sisihin ninyo ang Pangulo, no? Sa irresponsible journalism ninyo. Yan ay patunay na ang tao ngayon ay very critical na. Aba, malay namin kung ni-report yung mga account ninyo. Katulad din ng pag-report ng mga account namin, nasisira din. Actually nga, pag pro-government ka nga, talagang suspendido. Yung iyong tinatawag na channel, pag makapag-share ka lang. No? So, dapat kayo na mga tagapanampalataya ng SMNI, isipin nyo yun. Hindi kayo iti-take down ng Meta kung wala kayong na-violate sa community standard. Ang binalita ninyo na pera ang dahilan kung bakit nahuli ng Interpol or sinasabi ninyo pinagkanulo ng gobyerno o ng Pangulo si Rodrigo Duterte sa ICC, dapat noon pa yun. Dapat noon pa yun. Ang sinasabi ninyo na magkakaroon naman po ng budget ang International Criminal Court dahil wala silang nalilitis. No? Iyon ang sabi ni Sas Rogando Sasot eh. Yun yung influence ni Sas Rogando Sasot. Yun yung product ng di umano'y kanyang research. Pero sana naman, tumigil na kayo kung anong kamalasan ang nangyayari sa istasyon ninyo. Huwag nyo namang ibunton sa Pangulo, huwag nyo nang ibunton sa gobyerno. Oo, dahil responsibilidad po ninyo yung mga trabaho ninyo dyan eh. Alam nyo naman mainit ang Meta sa mga fake news peddler. Kami nga, hindi nga kami nagpapakalat ng fake news. Sinususpended nga yung mga account namin. How much more pa kaya kayo na humaharap kayo sa tao at nakikita ng tao kung ano ang motibo ninyo sa pagbabalita ninyo, sa pagiging kritikal ninyo sa gobyerno na walang rason. Ito po, mga kamunting tinig, nais ko lang ipaalam sa inyo sa mga bagong pasok na ang account ng SMNI or SMNI news page take down. At saka yung DZ, anong tawag nito? Basta mayroon po silang isang channel
na tinake down din. Okay? Kaya nga lalong nanggagalaiti ngayon eh. Kaya pagbukas ko ng cellphone ko, hala, feed. Lahat ng mga KOJC, hala, nag-message na. Naalarma na. Patay na naman ang demokrasya. Patay naman ang freedom of expression. No? Kinikitil naman yung kalayaan nila sa pamamahayag. Eh, hindi po hawak ng gobyerno ng Pilipinas ang Meta. May-ari po ang Meta. May nagmamay-ari. Oh. Eh, siguro, nireport kayo ng mga tao. Eh, ngayon lang man din ang style ng mga naniniwala sa inyo. Nire-report din kami ng mga social media influencers ng gobyerno. Okay? O, eh, hindi pa kayo nadala. Tinanggal na kayo sa YouTube. Tapos ngayon, tinanggal naman kayo sa Facebook. Baka sa susunod, tatanggalan na kayo ka sa X or sa Twitter dati. So, lahat na lang ng platform ninyo, nag-rumble na kayo. O, di kayo sinusundan ng mga tao. O, tapos sisihin ninyo na, okay, dahil nagpapaviral kayo. Dahil dito sa report ng SMNI, na take down, pera yung dahilan kung bakit nahuli si Rodrigo Duterte. Mga gago ba kayo? Mga bobo ba kayo? Na mga naniniwala sa SMNI? Klarong-klaro, pugad na ng maka-rebuilding ideolohiya ang SMNI. Sinusundan nyo pa yan? Kaya nga nawawala sila sa ere dahil hindi po maayos ang kanilang pagbabalita. Manipulation. Kawawa, insinuation. Kawawa yung mga kababayan po natin yan o mga Pilipino na wala dito sa bansa tapos nakakita nila, nasusundan nila yung ganyang klaseng mga report. Eh dapat si Sas Rogando Sasot, alam pala nila na ganon, anong mga legal discourse ninyo? Anong mga legal steps ninyo? Hindi na, iwaragwag nyo dyan sa social media ninyo. Ano nangyari ngayon? So mga kaibigan, mga kamunting tinig, tagumpay na naman ang bayan nito dahil nawala na naman ang isang account ng mga sinungaling, nagpagpakalat ng walang kwentang mga pagbabalita. Actually, nasira talaga tong SMNI na to dahil sa, kinampihan nila yung mga demonyo. Ginamit nila yung kanilang istasyon para magpakalap ng kasinungalingan. Kaya nga tinagurian silang fake news peddler Kaya nga tingnan mo yung mga host nila dyan, di naman mga journalist. Nagpapaka-journalist sila, tapos sinira nila yung journalism. Yung iba dyan, mga vlogger. Pagkatapos, nagiging journalist na kaagad. Walang ang background sa journalism. Yung iba dyan, kala mo kung sinong umasta, hawak nila lahat ng mga bulk of information. Pero tingnan ninyo, dapat kayo SMNI, matuto na kayo. Dahil ang nagdadala ng malas, yung mga vlogger, katulad ni Sas Rogando Sasot, ano nangyari ngayon? Nasave ni Sas Rogando Sasot ang istasyon ninyo? Wala. Gines-guess nyo pa yan paano? Binigyan nyo pa siya ng pagkakataon. Tingnan mo ngayon, ano nangyari? Dati kay Loren Badoy, kay Celes, sa angkor ninyo, naimbestigahan ng SMNI. Natanggalan kayo ng prangkisa. Hindi kayo nadala. Kasi akala ninyo na sa tama na yung mga ginagawa ninyo. Akala ninyo, pakinggan na kayo ng tao. Hindi. Actually, nauinis na yung mga tao. Kung ang mga Duterte sinusuka ng mga Pilipino, sinusuka kayo ng mga totoong nagbabalita. Dahil kahihiyan kayo. Kahihiyan kayo sa journalism industry. Hindi kayo nagdadala ng tunay na pagpapahayag dahil nag-i-insert kayo ng mga balita na kayo lang nakakaintindi. Tingnan mo ngayon, pinaniwalaan nyo si Sas, edi tingnan mo, natanggal kayo tuloy sa social media. Ewan ko lang kung makabalik kayo. Kasi pag halimbawa, once na makabalik kayo, nagbago lang kayo ng anyo, nagbago lang kayo ng pangalan, nagbago lang yung anchor, hindi pa rin kayo patatawarin ng Meta. Nakatatak na binago nyo lang yung inyong pangalan. Nagbago lang kayo ng identity. Pero yung talagang visions ninyo is to destroy the image of the president. Destroy the image of this country. Kaya nakakalungkot na may mga ganyang klase mga
media entity sa social media, no? Na talagang nabulag kayo sa politika, no? To the extent na kahit ano na lang magalungkat kayo, hala, sirain niyo ng sirain. Ang taong bayan hindi po nalulungkot sa pagkawala po ng SMNI sa social media. Bagkus katulad ko, masaya ako dahil hindi lang naman po ako ang nagrereklamo ng mga kasinungalingan po ninyo. Okay? Oh, ang daming Pilipinong gustong mawala yung mga account ninyo. Kaya wag niyong sisihin ang gobyerno, wag niyong sisihin ang presidente, at wag niyong isisi. Oo, kasi kung tama yung pinagbabalita, oo, ng mga guest ninyo dyan, hindi kayo matitake down. Hindi ang Meta magte-take down sa inyo. Kumikita kaya yung Meta sa inyo? Kahit sa YouTube, di ba? Oh, kumikita yung YouTube sa inyo. Pero bakit kayo ging take down? Dahil hindi na po maganda ang impluensya ninyo sa taong bayan, sa inyong mga tagapanood. Dahil nuknukan na ng kasinungalingan, nuknukan na ng black propaganda. Kaya kung ano man ang sinapit ng inyong mga channel, ano man ang sinapit ng inyong mga page, both YouTube or Facebook, deserve nyo yan. At hindi kami nalulungkot, bagkus natutuwa pa kami. At dapat nga hindi kayo makabalik. Dahil wala naman kayong mga pakinabang. I am very sorry. Oo, siguro may pakinabang sa mga naniniwala sa inyo. Pero in general, naging part kayo ng pag-alsa revolusyon ng mga tao na hindi po nila nauunawaan kung bakit sila nag-alta revolusyon laban sa gobyerno. Kaya kayo mga taga-SMNI, isip-isip din kayo. Kung makabalik kayo, isipin nyo mga guest ninyo. Tingnan mo, pinapahamak na kayo ng mga vlogger na nandyan sa channel nyo. O, ang daming beses na si Celes, si Badoy, si Maharluka, o si Sas Rogando Sasot ang latest. So, ang ngayon, natulungan kayo ni Sash? Wala. Bagkos, pinagtatawanan pa kayo. Kasi alam mo, ang mga SMNI, pugad na mga trolls. 'Di ba? Ang lahat ng mga nag-comment diyan, halos mga walang muka. Halos kagagawa lamang po ng mga account. Tapos sa SMNI, pugad na mga sinungaling. Pugad na mga Duterte diehard supporters na nag-alta revolusyon, palaging high blood, oo, sakit ng lipunan, oo, kung baga basura ng lipunan, diyan nakatambay sa SMNI channel. Comment sila ng comment diyan, hala, sige. No, para magmukhang maraming sumusuporta sa kanila. Pero ang katotohanan, sila-sila na lamang po yun. At hindi po mapagkatwa yun. Yan ang katotohanan. Ilang beses na kayong, because you are no longer credible. Hindi nyo ba nahalata yon? Ilang beses kayong tinake down. Sa YouTube, tinake down kayo. Sa Facebook, tinake down kayo. Gumawa kayo ng another pangalan. Tinake down ulit kayo. So it signifies that you did not beneficial to the country. You are doing things that can destroy the order of this country. Anong dami niyong mga pinapatulang mga issue, puro mga kasinungalingan lang naman. Siguro magaling lang kayo magsalita dyan sa social media, pero at least, salamat, at least. Kami nga ng mga pro-government, tinitake down kami. Na kung sa bagay, hindi kami nagpapakalat ng fake news. May community standard ang Facebook. 'Di ba? Pwedeng isuspende ang recommendation mo, isuspende ang monetization mo. That's their process. Ngayon, pagsikapan ninyong mag-apila, baka ibalik. Pero yung isisi nyo sa gobyerno, mga hinayupa kayo, isisi nyo sa gobyerno, isisi nyo naman sa presidente, isisi nyo naman sa first lady, na hinahabol kayo. Naku, hindi yun. Alam mo, totoo, kung totoosin, mag-survey kayo. Maraming mga Pilipino ang natuwa sa balita na tinanggal ang SMNI news page sa Meta. Tinerminate. Tinake down talaga, nawala. Mag-appeal kayo, malay nyo. Bago kayo magreklamo sa gobyerno, mag-appeal kayo, baka malay nyo bukas o mamaya, babalik na yan. Nauna yung pagtatantrum ninyo, nauna yung pagsisi nyo sa presidente, o katulong ng mga vlogger ninyo, na ayun, ano nangyari? Sabi ko nga, walang maitutulong talaga itong mga vlogger na mga DDS na to. Imbis na nakakatulong sila sa SMNI, mas lalo nilang sinira ang SMNI. Again, maraming salamat sa inyo. Hanggang dyan lang. Oo, nagbunyi ang sambayanang Pilipino sa pagkawala ng SMNI sa social media. At sana hindi na sila makabalik
dahil wala namang kwenta yung mga pinagbabalita nila. Naniniwala sila kay Sasio Gando Sasot na malas lang ang dala sa kanila. Tingnan mo ano nangyari. Lahat ng accounts ninyo, nati-take down.